Paano po nagse-celebrate ang mga tao diyan sa Bahamas ng, bagong taon, Sir Cedric? Sa New Year, gano'n din. Hindi sila gano'n ka very ano, sobrang mag-celebrate. Siguro ano lang, konting dinner dinner night lang sila, pero hindi sila talagang nag-o-all out sa ano. May konting fireworks lang siguro ng mga mayayaman, pero saglit lang eh. Like siguro after mag-pass ng 12, mga 1, nagpapahinga na sila. Pero the remaining is mostly Pilipino na ang maririnig mo nun. Ganun. Oh, Kasi yung mga Bahamian kasi, mas sineselebrate nila which is kung ano yung culture nila. oh, Kung hindi mo lang, may share ko lang, yung sa Pasko kasi, kaya silent silent lang din sila, hindi sila ano, ang inaabangan kasi nila on the next day. Yung December 26 kasi nila is Boxing Day. Yun yung Boxing Day and Giancano Festival. oh, Yun yung parang big event nila dito sa Naso na parang flower festival or mascara festival sa atin sa Pilipinas. Doon talaga sila at the same time yung Boxing Day, yun kasi isang tradition culture nila from history pa na every time na meron silang gift, yun yung parang very special sa kanila. Kasi nga ang Bahamas is very religious talaga. So parang very special sa kanila ang pag-unbox ng mga regalo galing sa mga loved ones nila. So yun. oh. Alright. Eto sir, yung greetings naman tayo, paano ba binabanggit sa language ng Bahamas yung Happy New Year, Sir Cedric? Ganun din, ano lang, Happy New Year. Hey, what's up, boy? Happy New Year. Yeah. Have a great time. Umaga na lang lagi. Paulit-ulit. Mostly, puro ganun lang. Ganun lang talaga sila mag-greet. Pero, yung greet nila talagang mararamdaman mo yung buhay sila na, ano, yung talagang i-approach ka nila na parang kakilala ka na nila, ganun. Yun. Oh, alright. Eto Sir Cedric, sa loob ng, mahabang panahon na kayo ay naninirahan na diyan sa Bahamas, kumusta naman po ang inyong celebration ng New Year diyan po, Sir Cedric? Ayun, dun. Sa New Year kami bumabawi mga Pinoy dito kasi sa New Year yun talaga mas kalamito wala talagang pasok yun. Um yung yun dun bumubuhos ng mga handa, dun bumubuhos ng mga yun nga may nagluluto ng mga lechon, dun na nag-aano ng mga pabonggahan at hindi mawawala ang paborito nating lumpiang Shanghai. Yan. Diyan sila nagpapaligsahan kasi siyempre iba't iba eh. May mga taga Ilocano, may iba't ibang lugar. So may mga iba't ibang putahe sila na sinishare nila sa isa't isa para ano ng mga lasa at magkatikiman kumbaga. Alright. Eto Sir Cedric, malaman lang namin, ano-ano po ba yung ginagawa ng mga tao diyan, kapag bagong taon, Sir Cedric? Ayun, karaoke, inuman, talagang tipikal kung ano yung selebrasyon natin diyan sa Pilipinas, mga Pilipino dito dinadala talaga nila dito. Talagang maingay, ramdam mo talaga yung saya sa New Year. Yun nga lang, wala kaming paputok. Meron man meron man nabibili dito, alam ko nung last New Year may nakita lang ako pop-up eh. Yun lang. Pero yung the rest na mga paputok, wala kami dito eh. Which is, sana meron nga. Itong taon meron mabilhan eh. Kasi talagang ang magpapaingay lang sa amin dito is tawanan, siyahan, sa kantahan lang talaga. Opo. Ayun. Alright. Eto, pero na-mention niyo sir yung about sa paputok. Pero hindi naman po ba sir pinagbabawal diyan yung paputok or bawal talaga po? Ano eh, bawal siguro eh. Kasi wala naman ako nakikita nagpapaputok, whiskey baril. Ano sila eh, wala silang gunfire din dito eh. Kaya yun. Alright. What about yung fireworks display, Sir Cedric? Ginagawa rin po ba diyan sa ano, sa Bahamas? Oo, yun. Ang fireworks naman ginagawa dito. Alam ko nagkakaroon ng fireworks event sa Nassau downtown, sa main downtown mismo ng Bahamas. And the rest, yung mga mayayaman na lang dito sa Bahamas, yung merong may mga fireworks talaga. Alright. So ito, sir, puntahan po natin yung ano, yung mga pagkain na talagang hinahanda naman po diyan sa Bahamas.
Ano sir yung ano, yung mga pagkain, mga putahe, mga dish na talagang hindi nawawala sa pagkainan sa Bahamas 'pag New Year, Sir Cedric? Here. Um, Actually, ano eh, the same pa rin eh, na may mga turkey din, di na sila nag-glaze ham, pero mostly turkey and steak na lang talaga. Then, mahilig kasi sila dito sa kanin. Mahilig sila dito, ang kanin nila dito ay sobrang sarap din kasi hinahaluan nila nito ng gata at peas. Sometimes ginagamit nila bean rice eh. Kasi ang culture nila dito talagang mostly kanin din. Masarap din sila mag-ano ng kanin. So, yun nga, kanin, then may mga mac and cheese, potato salad, then more on dessert. Yung may mga cheesecakes, yun doon sila mahihilig eh. So, pero mostly talaga ang pinaka main dish lang nila na pagkain is turkey and steak on that day. Alright. Pagdating naman sir sa mga lugar, ano naman po yung mga pinupuntahan ng mga Bahamian kapag New Year para mamasyal o kung ano man ang gawin bilang selebrasyon po sa bagong taon, Sir Cedric? Ayun din, dun din, yun nga, yung event lang din sa downtown, sa may Oval, minsan nagkakaroon doon ng mga concert, yung mga Hollywood artists, minsan dito sila nagpupunta, yung mga DJs, yung mga sikat na Hollywood artists na talagang sikat din sa atin sa Pilipinas, like siguro, kung kilala niyo sila mga DJ Khalid, Mauki, ito sa ngayon ang babalita ko magdi-DJ ngayon dito si Sean Paul. Kung siya ang kumanta ng ano ng Shots, yung kapag may party, 'di ba? Yun yung kanta lagi na Shots na pinapatugtog. So, yun lagi yung pinupuntahan nila dito. Yung pinaka big event dito talaga is yung may magkaroon ng concert. Doon sila nag-ano kasi ang Naso Bahamas kasi malapit sa Florida eh. So kapag nagkaroon ng event sa Florida, ay sa Florida ba o Miami if I'm not mistaken? Correct nyo na lang po pero yun kasi malapit lang talaga kami sa beach ng Miami. Alam ko Miami. So kapag nag-celebrate ng Miami, on the next naman dito naman sa Naso. Kaya talagang big event na nangyayari kapag may concert po sila ng New Year. Alright. Eto, Sir Cedric, sa loob ng 2 years na paninirahan natin dyan sa Bahamas, may nakikita ba tayo, sir, na parang kakaibang ginagawa nila kapag New Year? Yung sila lang talaga ang gumagawa, Sir Cedric? Siguro first of all siguro ang mapapansin ko na hindi nagagawa sa Pilipinas yung katahimikan. Siguro, yun talaga, yung peaceful talaga, as in ang pasyon nila dito sobrang peaceful na, New Year nila, sobrang peaceful, walang putukan na mga nangyayari. Maliban lang sa fireworks, saka sobrang saglit lang sila mag-celebrate. No pa ba? Siguro, ano lang eh, ang ano lang talaga nila dito, yung nagse-celebrate sa dagat. Siguro. Para sa akin, kasi lumaki ako na Manila boy eh. So, usually kasi talaga pag New Year kasi sa bahay talaga, 'di ba? So, sila dito, nagse-celebrate sila sa tabing dagat. Ganun. Kumbaga yung Christmas, New Year, parang summertime pa rin yan sa kanila. Sa tabing dagat sila nag-celebrate. Oh. Alright. So, yung ano, sir, yung mga alternatibong pampaingay. Kasi dito sa Pilipinas, uso yung torotot. O, di ba? Pag ayaw magpaputok, yung takip ng kaldero, kinakalembang. Diyan, sir, sa ano, sa Bahamas, ginagawa rin po ba yung mga yan? Oo. May ganun din sila dito. May mga torotot din. Yan pala, meron silang mga torotot and maingay lang pala dito yung mga tambutso nila ng kotse. Yun. Kasi dito kasi hindi katulad yan sa Pilipinas. Dito kasi pwede ka magpatambutso ng kotse na sobrang lakas.
nasa sayo na yan kung paano ka mambubulaaw ng kapitbahay. Pero hindi, hanggang ganun lang, hindi na sila yung parang pangmatagalan pa na ingay. Ganun. Hindi ramdam ang Pasko dito at New Year. Pero mararamdaman mo lang siguro kapag ina-approach ka lang, binabati ka sa ganun lang. Pero yung the way sila mag-celebrate, iba talaga kaysa sa Pinoy. Ganun. Pero ang sineselebrate nila dito ng special is kung ano yung culture nila, kung what is their culture. Like katulad ngayon nabanggit ko, which is yung Boxing Day at yung Jangkana Day. Doon sila talagang binabalita pa nga eh. Lumalabas pa sa news yung mga event nila na gano'n. Kasi yun talagang parang inaabangan nila dito. So ito sir, bago tayo matapos, batiin nyo po ng Happy New Year yung inyo pong mga kamag-anak dito sa Pilipinas, yung aling mga kababayan. Sige sir, bigay ko sa inyo ang linya. Okay. Unang-una sa lahat, Happy New Year sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Naway lahat maging safe, lalo na New Year ngayon, maraming putukan, mag-iingat. Sana kung maaari lang, huwag na sana kayong gumamit ng mga delikadong paputok. Siguro yung mga mga paputok lang na inano ng mga otoridad na pwede nyo magamit para safe lang. At ayun nga, binabati ko rin yung mga mahal ko sa buhay, yung mom and dad ko po sa Bacolod City. Happy New Year po dyan at sa aking girlfriend at yung mga fur babies ko sa Munok Parañaque. Ayun po. Happy New Year po sa inyo. Okay. Alright. Ito sir, bago tayo matapos, banggitin nyo po yung aming pangmalakasang battle cry na Basta Radyo, Bombo. Go ahead, Sir Cedric. Yan yung inaantay ko na yan. Kasi bata pa lang talaga ako, mga klase ko yan lagi yung inaano namin. So, sabihin ko na ba? Sige po. So, Basta Radyo, Bombo!